Anak na babae, anak na babae, anak na babae. Pinakabagong iPhone. Regalo ko sa iyong kaarawan. Gusto mo ba? Ngayon ay oras sa Beijing ng alas 9. Ate. Sister, mahal na mahal kita habang buhay. Sobrang miss kita. Kagabi lang tayo nagkita, di ba? Yakapin mo ako, parang nahihirapan na ako huminga. Nabuhay akong muli. Muling isinilang sa araw ng aking ika-21 kaarawan. Sa nakaraang buhay, 2 tumakas ang pumasok sa bahay ko ngayong gabi, sa harap ko. Malupit na pinatay ang buong pamilya. 3、2、1。 Talong. Sige na, mag-wish ka na. Sino yan? Hello. Delivery. May nag-order ng birthday cake para sa inyo. Oh, umangat na ang bunso natin. Sa kaarawan, bukod sa tatay, may iba pang nag-order ng cake para sa'yo. Sino kaya ang napakamaasikaso? Magsabi ka ng totoo. May boyfriend ka na ba? Wala. Estudyante pa ako. Saan ka makakahanap ng boyfriend? Bubuksan ko ang pinto. Hindi ba? Siya na naman ang nagbigay nito. Narito na. Sino kayo? Nian-nian. Nian-nian. Huwag mong galawin ang anak ko. Sa wakas, nakatakas ako dahil sa pagkakakoma, ngunit nawala rin ang lahat ng aking mga mahal sa buhay, habang buhay na may kapansanan. Sa mga 12 taon na aking ginamit upang mabuhay, araw-araw akong nagsisisi. Nagsisisi ako sa araw na iyon, bakit ko sila binuksan ng pinto? Sa huli, nagpa siya akong magpakamatay. Pero salamat sa langit na binigyan ako. Pagkakataon ng muling pagkabuhay, pinabalik ako sa, bago pa mangyari ang masamang krimen. Nian-nian. Pagkatapos ng araw na ito, magiging 21 na siya. Paano? Parang bata pa rin siya. Hindi pa, siyang pinapabayaan ng 2 ninyong lalaki. Hoy! Zijing Garden, Building 6, Unit 1, Room 201. May 2 salarin ngayon, sa harap ng bahay ko. Pakidali na kayo dito. Okay, malapit na kami. Darating kami sa loob ng 15 minuto. Bibilisan namin. Bago iyon, huwag kayong magbukas ng pinto. Siguraduhing protektahan ang sarili. Sige. Hello, delivery. Nian-nian. Sabi mo, yung kumakatok sa labas, ay mga mamamatay tao. Tama. Kakatapos ko lang makita sa balita na may 2 salarin na nakatakas mula sa bilangguan sa hilaga ng lungsod. Nandyan lang sa malapit sa bahay natin. Kaya, kung may kumatok man, huwag tayong tumugon at huwag din tayong magbukas ng pinto. Nian-nian. Hindi ka ba natutulog kanina? Huwag mag-alala, hindi ba't 2 maliit na magnanakaw lang sila? Kung susubukan nilang pumasok, madali lang silang matatalo ng tatay. Walang problema sa atin. Siguradong wala tayong magiging problema. Buksan nyo na ang pinto, may nag-order ng birthday cake para sa inyo.
Muling mabuhay sa isang bagong buhay. Hindi ko kayo papayagang saktan ng pamilya ko muli. Tatay. Gamitin natin ang aparador na ito para harangan ang pinto. Huwag mong sabihing dalawa lang sila, kahit 10 pa sila. Hindi sila makakapasok. Hindi tama, nasaan ang nanay ko? Asawa. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Bitawan mo ang asawa ko. Bakit kayo ganyan ka-smart? Ganito, hindi na ito masaya. May 3 masasamang tao pala. Kaya pala noong nakaraang buhay nila, ay naituro nila ng tama ang bahay namin. Kaya pala sa bahay namin, ay may nakatago palang tao, na nagbigay ng impormasyon sa kanila. Nanay. Sasagupain kita. Tatay. May baril siya. Ate, tumakbo ka na. Huwag kang lumapit. Sasagupain ko kayo. Tahimik lang kayo saglit. Alam nyo ba, mayroon bang hidwaan ng pamilyang ito sa iba? O may mga alitan ba sila? O may mga hindi pagkakaintindihan? Mabait ang pamilyang Song. Sa ilalim ng aming gusali, nagtitinda sila ng baw sa loob ng maraming taon. Wala akong nakitang nagalit sila sa sinuman. Oo nga, sila, mag-asawa. Madalas ding inaaya ang mga manggagawa sa paligid ng kalinisan. At ang mga mahihirap na matatanda na kumakain ng libre ng agahan. Oo nga. Ang 2 anak na babae ni Boss Su ay sobrang magalang. Sinasabing gusto nilang dalhin si Boss Su. Magpunta ang mag-asawa sa tabing dagat. Masaya at maayos ang pamilya. Talagang hindi ko inasahan. Bakit kaya pinatay nila ang buong angkan? Bakit kaya ang 3 salarin laging nakatutok sa amin? Ano ba talaga ang kanilang layunin? Bakit kailangan pang mabuhay muli? Hindi ko pa rin maiiwasan ang kanilang pagpatay. Hindi ako makapapayag. Ate. Pinakabagong iPhone. Para sa iyong kaarawan. Gusto mo ba? Nandito ako. Muling nabuhay. Muling nabuhay. Sa pagkakataong ito, tiyak na ililigtas ko ang buong pamilya. Noong nakaraan kasi, pumasok ang masamang tao sa kusina. Nian, anong ginagawa mo? Nian, bakit ka nandito sa kusina? Isang putahe na lang ang kulang. Hindi mo na kailangang tumulong, umalis ka na. Oo nga. Dito lang, sapat na ang nandito kami. Nian, anong nangyari sa'yo? Natulog ka ba? Wala akong problema. Ngayon, may 14 na minuto na lang, bago tayo mapatay. Hindi makakapagtagong tao sa kusina. Pagkatapos ng 10 minuto, ang 2 salarin sa labas, ay papasok dito. Ang tanging paraan para makalusot ngayon, ay unahin munang mapalayas ang mga kriminal sa bahay. May 2 takas na may dalang armas. Nian, tama na ang paglalaro ng cellphone. Maghugas ka na ng kamay. Kakain na tayo. Anak na babae, ang mystery-misteryo mo naman. Naghihintay ka bang magpadala ng message sa boyfriend mo? Oo. Meron. Sayang he. Gunting. Ako na ang bahala. Ang bahay ay nasa lumang komunidad. Walang nakasara sa balkonahe. Nakatira kami sa 2 palapag. Madaling makapasok ang mga tao mula sa labas.
Umaakyat sila sa balkonahe sa pader, at pagkatapos ay pumunta sa katabing banyo. Maaaring hindi ito ligtas. Paano nangyari iyon? Walang tao sa dalawang lugar na ito. Saan siya pumunta? Naghahanap ba kayo sa akin? Binabati kita, natagpuan mo ako. Nian. Huwag mong galawin ang anak ko. Bitawan mo ako. Ayaw ko, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Bakit kahit anong gawin kong pakikibaka, hindi ko maiiwasan ang tiyak na kamatayan? Hindi ako naniniwala. Dahil kung pinahintulutan akong mabuhay, mulit-muli. Tiyak na may paraan ako, para makaligtas. Ate. Pinakabagong modelo ng Apple na telepono. Ipinapadala sa iyo bilang regalo sa iyong kaarawan. Gusto mo ba? Sa mga bagay na ito lamang, hindi natin kayang labanan ang mga armadong salarin. May paraan na. Anong nangyari sa iyo, ate? Ayaw mo sa cellphone. Tatay. Dito ka na. Tatay. Ate. May isang armadong salarin na nagtatago sa banyo natin, sa tabi ng cabinet. Ano? Pero ngayon meron na akong paraan. Kuya, nasa si mama sa tindahan ng siopaw. Nagtrabaho siya buong araw. Tara, tulungan natin siya. Sige, magandang idea. Ate, halika na. May mga bagay na hindi ko kayang gawin. Kayong dalawang dalaga, wala kayong alam. Huwag niyong gawing abala ang nanay niyo. Tutulong din ako. Nanay. May isang armadong salarin ngayon. Nakatago ito sa banyo namin. Sa cabinet sa tabi. Kunin mo ang kutsilyo. Tatay. Buksan mo ang pinto ng banyo. Ibubuhos ko na ang natitirang sabaw ng ulam. Andito na ako. 3. Mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Kalma lang. Tayo. Sa wakas, nagtagumpay tayong makabawi. Sa wakas, halos nakalimutan ko, walang sumama sa akin sa bahay. Siklo ng kamatayan. Dahil nagtagumpay ang laban, nangangahulugan ito na ang siklo ay hindi walang solusyon. Sa pagkakataong ito, tiyak na mabubuhay tayo. Walang anuman. May dalawa pang masasamang tao. Maaaring darating na sila sa sandaling ito. Dalawa pa. Ano ang gagawin natin? Nian, hindi ka ba tumawag ng pulis kanina? Kailan darating ang mga pulis? May 11 minuto pa. Nandito na kami. Dumating na ang mga kasama nila. Ano ang gagawin? 3 buwan na lang at isisilang na si Xiaobao. Huwag na huwag mangyari ang masama. Huwag kang mag-alala, ate. Ito ang solusyon.
Kamusta? Delivery. May nag-order ng birthday cake para sa inyo. Narito na. Buksan mo na. Kailangan kong maghatid ng susunod na order. Malapit na akong malate. Wala tayong in-order na takeout. Baka nagkamali ka ng hatid. Paano ako magkakamali? Nakasulat dito ay Zhejiang Garden. Unit 201. Apelyido Su. Mayroon bang? May nagdiriwang ng kaarawan sa inyo. Wala kaming in-order na birthday cake. Sino ang nagbigay niyan? Kung ang mga salarin ay random na pumatay, paano nila malalaman na may kaarawan ako? Sino ba talaga ang gustong saktan ng pamilya namin? Ang sagot na ito ay nagbigay sa akin ng problema sa loob ng 12 taon. Napakasama ng mga salarin na ito. Yung nagdala sa kanila, mas dapat parusahan. Saan ko ba alam kung sino ang nagbigay? Tingnan nyo na lang kung anong laman. Doon nyo malalaman, di ba? Buksan mo na. Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Mabilis, lumabas ka na at kunin ito. Oras din ng mga delivery rider namin ito. Mahalaga rin ang oras. Kung maantala, kailangan naming bawasan ang bayad. Buksan mo na agad. Bilisan mo na. Buksan mo na, buksan mo na. Anong kinukunan mo? Kinukunan mo ba ang buhay ko? Gabi na, nagugulo ka. Matandang babae, tatawag ako ng pulis. Naipadala ko na. Nilagay ko na ang cake sa pintuan. Gusto nyo o hindi, inihatid ko na sa susunod. Sa ikalawang ikot, sa oras na ito, pumasok na sila sa bahay. Ngayon umalis na sila. Dapat ay ligtas na tayo. Umalis na ang tao. Siguro hindi nila na-contact yung mga kriminal sa loob ng bahay. Akala nila may nangyari, kaya tumakbo sila. Wala na tayong problema, di ba? Oo. Kung sakaling babalik pa sila, darating na ang pulis. Hindi na sila makakaalis. Ang ganda. Parang lalabas na ang puso ko. Kakausapin ko ulit. Nian, Silaw Su. Boses ni Lola Yu. Lola Yu. Lola Yu. Nandyan si Lola Yu sa labas. Mukhang ligtas na siya sa ngayon. Baka, pumasok na natin si Lola Yu. Kung sakaling bumalik ang mga masasama, si Lola Yu ay... Lola, pumasok ka na, pumasok ka na. Lola, bakit ka nandito? Naalala ko, ngayon ang kaarawan ni Nian. Ito ang regalo ko sa'yo. Pansit na panghabang buhay. Salamat, Lola. Anong nangyari? Kayo ay parang kinakabahan lahat. Wala. Bakit may dugo ito? Bakit may dugo ito? Ah. Ito. Paano ito ipapaliwanag? Huwag naman sanang matakot si Lola Yu. Lola, kakatapos lang ng tatay ko sa banyo, na pumatay ng manok. Sinabi ko sa'yo na huwag mong gawing gulo ang bahay. Maglabas ka ng kaunting pera, para sa ibang tao na gawin ito sa labas. Pero ayaw mo maniwala, kailangan mo pang tipirin ang 10 piso. Tama nga naman, ang manok na iyon ay sobrang kumakabog. Dugo, nabubuhos sa lahat ng dako. Ako, pupunta na ako, ayusin lang. Walang problema, dugo ng manok. Hindi ligtas ang pagbukas ng pinto ng basta-basta. Pasukin si Lola Yu. Yung si Lola Yu, kakatapos lang namin magluto. Kain tayo ng sabay-sabay. Ikaw ang pinakamahal ako. Naalala mo pa ba ang kaarawan ko? Oo. Halika, tara na, inay. Inay, sandali lang, ha? Sandali lang. Pupunta tayo para mag-inom ng 2 baso. Nay, inay, umupo ka muna. Yung Lola Yu.
Ito yung adobong manok na ginawa ng nanay ko. Kakaluto lang ng tatay ko. Sobrang malasa. Talagang mabait na bata ka. Masisiyahan ang lola sa'yo. Magandang buhay na ito. Kain ka na muna. Kain ka na muna. Ayaw ko pa kumain. Ayaw ko pa. Kain ka na muna. Kain po kayo muna. Walang problema. Ako na ang maglilinis. Dumating na ang pulis. Sa wakas, ligtas na tayo. Tatay. Nanay. Paano sila nakapasok? Nabuhay akong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit nagsimula sa 19, 15? Ibig bang sabihin, dahil sa nakaraan, napatay namin ang ikatlong salarin sa loob ng bahay. Kaya nabasag ang nakaraang siklo. Pero dahil may dalawang salarin pang buhay, namatay na naman ako sa kanilang mga kamay. Kaya ang siklong ito ay magsisimula dito. Nian. Papasukin muna si Lola Yu. Baka bumalik ang mga salarin. Si Lola Yu ay, sandali lang. Nian. Anong nangyari sa'yo? Noong nakaraang beses na paikot-ikot ka, yung nagmamadaling magbukas ng pinto ay si ate ko. Nung namatay ako, wala siya sa lugar. Sino kaya siyang nagbukas ng pinto para papasukin ang salarin? Kanina, yung cellphone ng salarin sa locker. Nasa iyo ba ito? Yu. Telepono ng masasamang tao. Bakit nandito ito sa iyo? Tatay, gusto ko lang sanang makita kung mayroon pang kasama ang mga taong ito. Kung mayroon pa silang mga kasabwat. Ganun ba? Ikaw. Bakit mo itinagong lihim ang telepono? Tama ba na nag-message ka sa labas nang kumatok si Lola? Naghahanap ka ba ng ibang tao? Nian, huwag kang mag-isip ng masama. Isang pamilya tayo. Hindi ko kayo sasaktan. Talagang walang puso. Nanay. Naalala mo ba? Noong araw na gusto niyang magtulungan sa negosyo, humiram ng pondo. Sa huli, bumagsak ang negosyo ng utang ng malaki. Noong nakaraang linggo, bumili pa siya ng regalo para sa amin. Malaking insurance sa aksidente, buwan-buwan. Hindi ba't ang 3 tulisan ngayong gabi ay pinabayaran mo para gawin ito? Inay, naintindihan ni Nian, nagkakamali kayo. Paano ko magagawa yung ganitong bagay? Ako, talagang may utang ako na napakalaki. Ngunit dahil dito, tutulungan ko kayong bumili ng insurance. Natatakot lang ako na kung sakaling may mangyari sa inyo, wala akong maitutulong. Nandyan pa ba ang insurance? Talaga? Sige. Paano mo ipapaliwanag ito? Itong insurance policy. Numero ng insurance policy, pangkat ng personal accident insurance, address ng nag-insure 875,461,354,854,877, Huang, Haicheng City, Insurance. Numero ng insurance policy, pangkat ng personal accident insurance, address ng nag-insure 875,461,354,854,877. Dad, tumahimik ka. Paano ako nangyari? Ikaw, isang puting mata na lobo. Tatay, hindi ko talaga intensyong saktan kayo. Yung pera sa pautang, hindi ko naman ginawang negosyo. Tinulungan ko si Chendong na bayaran ng utang. Nanay, Nian, kailangan yung maniwala sa akin. Tita, medyo hindi ko maintindihan. Bakit agad naalis ang masasamang loob? Biglang pumunta si Lola Yu para kumatok. Bakit nagmamadali kang pagbuksan ang pinto? Nababahala lang ako kay Lola Yu. Kaya binuksan mo ang pinto, pumasok ang masasamang loob, ako at ang mga magulang ko. Hindi ba't kaming lahat ay dead meat na? Yung si Chendong, yung gago. Nang loko ka na, nagbuntis ng hindi kasal. Gusto mo bang dahil sa kanya, mamatay tayo? Bakit ako pa ang nagkaanak sa'yo? Ang tanga-tanga mong anak na babae. Inay. Wala rin akong magagawa. Sabi ng mga nagpapautang ng mataas na interes, kung hindi pa rin magbabayad, didikitan siya sa Myanmar, ibebenta ang mga organ niya. Ayaw kong mawala ang anak ko. Nang hindi pa ipinapanganak, wala na siyang ama. Nang bumukas ako ng pinto noong nakaraan, doon lang nagkaroon ng problema sa bahay. Hintayin natin ang pulis bago buksan ang pinto. Siguradong magiging ligtas na iyon. Nanay, tulungan niyo ako, please. Sabi ni Chendong, kung tutulungan siya ngayon, babayaran ang utang na ito. Hindi na siya maglalaro muli. Kinuha ko ang cellphone ng masasamang tao. Gusto ko lang tingnan, kung may pera pa, sa payment app. Tumahimik ka. Tanga. Kung hindi dahil sa iyo para kay Chendong, na nagpa-abort ng napakaraming beses. Kapag nagpa-abort ka ulit, hindi ka na magkakaroon ng anak habang buhay.
Paano ko naman papayagan na manatili ka? Sa salinlahing ito, may mukha ka pang humingi ng awa para sa kanya. Huling tanong ko na ito sa iyo. Yung mga masasamang tao. Hindi. Siyempre hindi. Nangangako ako sa langit, kung gusto kong saktan kayo, kayo ay paparusahan ng langit. Hayaan niyo akong, kasama ang anak sa aking sinapupunan, huwag mamatay ng masama. Ano bang nangyayari dito? Ang kapatid na babae ay nagbigay ng ganitong malupit na sumpa, hindi ba't walang kinalaman ito sa kanya? Kaya saan galing ang mga salarin noong nakaraan? Dapat nandito na ang mga pulis sa oras na ito. Noong nakaraan, sa oras na ito, dapat nandito na sila. Baka dahil, nakatagpo ako ng isang masasamang tao, nagbago ang takbo ng kapalaran. Hindi na ako makapaghintay, darating na sila. Nian, bakit mo pinutol ang kuryente, Tay? Ngayon, hindi alam ng mga salarin kung nasaan sila. Nagbubukas tayo ng ilaw. Hindi ba't nagiging maliwanag na target tayo? At sa tingin ko, hindi na masyadong ligtas sa bahay ngayon. Pumunta na tayo sa ibang lugar. Kapag dumating ang pulis, magiging ligtas na tayo. Tama rin. Sa iyo ang usapin. Babawiin ko na lang sa iyo sa susunod. Sandali lang. Nian, Lolo Su. Nian, ha, alam ko na ngayon ay araw ng iyong kaarawan. Special kitang ginawa ng birthday noodles. Bilisan mo nang ipasok ito, Lola Yu. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa bahay namin. Nawalan kami ng kuryente. Madilim na madilim sa loob. Kami. Punta tayo sa bahay mo. Sige, okay lang. Ngayon, bumili ako ng maraming masasarap na pagkain. Magluluto ako para sa inyo. Sa nakaraang 4 na siklo, nasa bahay lang tayo. Pinatay tayo ng mga masamang tao. Baka kung umalis tayo sa bahay, makakatakas tayo. Tadhana ng pagkamatay, bamali ng siklo. Kaya tayo, ay kakain sa inyo. Sandali. Baba ako at titingnan. Tatay. Walang anuman. Nandyan ito. Hindi na natin sila dapat. Hayaan na harangan tayo sa loob. Sige. Tara na. Yung. Baba ako para tingnan. Kung may nag-trip na breaker, mag-ingat ka palagi, Dad. Mag-ingat palagi. Kayo sa daan. Siguraduhin ligtas kayo lagi. Ang amoy nito ay kakaiba. 3 haba. 1 maikli. Itong insenso ay para kay landlord. Kung nahawakan man, ay hindi ito paggalang sa Diyos ng lupa, Lola. Sakit, Lola Yu. Hindi sinasadya ng kapatid ko na makasakit. Patawarin mo na siya. Nakakabahala. Bakit hindi ko mahatak si Lola Yu? Bakit ang lakas niya? Lola Yu. Hindi naiintindihan ng bata. Bigyan kita ng kaunting aral. Sa susunod, igalang ang mga espiritu ng lupa. Ayos lang ba? Nian, kagagaling ko lang. Amoy ko yung amoy na nasa katawan ni Lola Yu. Amoy putok. Sino? Papa. Bayad namin sa property fee, para kaming nagbabayad ng walang silbi. Nasa loob ng distribution box. Puro lupa. Tatay. Katatapos lang, ikaw lang ba ang nandyan? Oo. Kaka-check ko lang, sa hagdanan. 2 kriminal, dapat nakalayo na sila. Pupunta na tayo sa bahay ni Lola Yu. Maghintay na lang tayo ng pulis. Mukhang, sobrang ulit na yata ang ginawa ko. Naging sobrang tense ako. Bakit ang baho sa bahay ni Lola Yu? Pero si Lola Yu at ang bahay namin, matagal nang magkaibigan ng 30 taon. Sigurado akong walang problema siya. Pumasok na kayo agad.
Upo na kayo agad. At saka, sabi nyo, ang swerte nyo, di ba? Ngayon, naghanda ako ng nilagang ulo ng baboy. Naalala ko, paborito mong kumain ng tenga ng baboy, di ba? Matanda na ang misis, hindi na makapagluto. Kayo, kainin nyo na lang ito. Lola Yu, ang galing mo sa pagluluto ng nilagang ulo ng baboy. Pwede ka nang magtayo ng tindahan. Karaniwan lang naman ang mga paraan ng pagluluto. Lola Yu, yung nilagang ulo ng baboy mo, may kakaibang usok na lasa. Balang araw, ituturo mo sa akin. Hintayin mong mga anak ako, maglalako ako, ng ulo ng baboy. Kikita ako, ibabahagi ko sa iyo ang kita, okay ba? Sige. Sige. Ate, nanay, tatay, Lola Yu, ang iyong ulo ng baboy. Nalaman ko na ang isa pang masamang tao noong nakaraan, ay bumaba mula sa bahay ni Lola Yu, papunta sa bahay namin. Ang amoy na ito ay kakaiba. Tatlong mahaba, isang maikli. Huwag hawakan ang amoy na ito. Noong nakaraang ikot, hindi ko nakita ng personal ang pagkamatay ni Lola Yu. Ibig sabihin ba, kasama niya ang mga masamang tao? Tatlong mahaba, isang maikli. Ito ay insenso para sa mga patay. Ikaw, bata, huwag kang magbiro. Ito ay malinaw na. Insenso para sa Diyos ng lupa. Oo, tama. Kahit na sinasabi ni Ginoong Zhao na hindi siya makalakad ng maayos. Pero maayos pa ang kanyang katawan. Huwag mong isumpa ang tao. Tungkol naman kay Lola Yu at sa kanyang apo na si Lei. Aalala ko. Parang nag-abroad siya mga 6 na buwan na ang nakalipas. 6 na buwan na. Oo, naiisip ko. Hindi mo naaalala. Half a year ago, anak ni Grandma Yu, si Zhao Lei, inirekomenda sa Qingbei para mag-aral sa abroad. Si Grandma Yu at si Grandpa Zhao. Gabi na, tinulungan siyang mag-empake. Sabay pa kaming tumulong. Ang swerte nga ng pagkakataon. Naalala ko ang araw na umalis si Xiao Lei sa ibang bansa. Kasalukuyan itong 6 na buwan na ang nakalipas, di ba? 6 na buwan na ang nakalipas ngayon. Pitong oras na ito, si Lola Yu sa tabi, ay nagsimula ng maghiwa ng buto para magluto. Mamaya, si Ginoong Zhao, magsisimula na namang magreklamo. Kawawa naman si Lola Yu, na may ganitong asawang matanda. Sa bawat pagkain, kapag medyo nahuli ang isang kainan, kay Lola Yu, sinasabihan siya ng masakit na salita. Hindi lang iyon. Nasa wheelchair na siya, taong may kapansanan sa katawan, ay pinagmumumog pa si Lola Yu gamit ang pang-uwi ng damit. Noong nakaraang pagkakataon, si Lola Yu ay hindi nakabili ng alak na gusto niyang inumin. Sa gitna ng taglamig, kaya isinara siya ni Lola Yu sa labas, at isinara pa ang pinto. Maghapon na nga. Salamat na lang kay Yuba. Nagkaanak siya ng magandang anak, nakapasok sa Qingbei. Sabi pa niya, kapag nakuha na niya ang scholarship, dadalahin niya si Yuba malayo kay Lao Zhao. Hindi pwede. Tingnan natin sa labas. Sige. Lola Yu. Ikaw. Si Zhao Igang na naman ba ang nananakit sa'yo? Hindi. Wala. Lola Yu. Ang karahasan sa tahanan ay maituturing na krimen. Hindi ka dapat magtiis palagi. Nasaan si Lei? Nasa bahay ba siya? Kakatapos ko lang bumili ng gulay. Nakita ko pa si Lei sa bahay. Nasaktan ka ba? Hindi siya nagsasalita. Dadalin kita sa ospital para tingnan. Nagkakamali kayo. Wala akong sugat. Itong dugo ay mula sa pagputol ko ng buto, na tumalsik, sa pagputol ng buto. Kaya't ikaw ang nagdadala ng malita. Saan ka pupunta? Mukhang mabigat ito. Ano ang laman nito? Mga libro ito. Inirekomenda siya ng Tsinghua University, na mag-aral ng doktorado sa ibang bansa. Pinapabilisan niya ako. Ihanda mo ang kanyang mga gamit. Dalhin mo na. Ito ay magandang balita. Sige, tutulungan kita.
Dugo. Hindi marunong magluto si Lizzie, kaya't ako na ang gumawa ng tuyong buto-buto. Hayaan mong dalhin niya, maaaring. Ang dugo ng ribs. Hindi pa natatanggal ng maayos. Gumuhit ang bag mo. Huwag mong hayaang madamhan ang mga damit mo. Umalis na kayo agad. Naghihintay pa si Lay sa ibaba. Bakit mo ako pinipigilan? Pupunta ako para tumulong. Huwag ka nang pumunta. Hindi mo pa ba nakikita? Si Lola Yu, ayaw niyang tulungan ka. Siyempre naman, gusto niyang makipag-usap ng maayos sa anak niya. Oo, napakamahal ni Grandma sa kay Zhao Lei. Ang pag-aaral ni Zhao Lei sa abroad ng doktor ay tatagal ng hindi bababa sa 3 taon. Siguradong kailangan niya. Magpaalam ng maayos. Huwag ka nang makialam dito. Sige, kaya tayo na. Umalis na tayo muna. Tara na. Yung dugo sa ribs na to. Ganun ba Cadence? Mula nung pagkakataon na yun, parang nawala si Zhao Lei. Hindi ko rin siya nakikita sa WeChat moments. Walang ibinigay na kahit anong mensahe. Hindi ba siya talaga? Hindi nag-aral sa ibang bansa, o maaaring. Ang taong nakatago sa bahay ni Lola Yu, ay si Zhao Lei. Ano man ang sasabihin, sabihin mo na lang dito. Ngayon, nagluto ako ng ulo ng baboy. Hindi makapasok. Anong nangyari, nian-nian? Kung papasok tayo ngayon, tiyak na mauulit ang resulta ng nakaraang siklo. Ngunit kung basta-basta tayong tatakbo, tiyak na, susundan tayo ng mga salarin agad. Maaari ko lamang ipagpaliban ang oras pansamantala. Pinakamabuti na maghintay na makabalik si Dad. May baril siya. Madilim ang ilaw sa koridor. Natatakot akong madapa si Dad. Maghintay tayo na makabalik si Dad. Lola Yu, naalala ko noong nakaraang 6 na buwan, nang umalis si Xiao Lei sa ibang bansa. Parang hindi ka nakipagtalo kay Zhao Agong sa loob ng 6 na buwan, di ba? Si Zhao Agong mo. Sa nakaraang 6 na buwan, hindi masyadong maganda ang kalusugan. Wala siyang lakas para makipagtalo sa akin. Noong huli tayong nag-usap, sa bahay ni Lola Yu, hindi namin nakita si Lolo Zhao. Sinasabi bang siya ay pinatay ni na Zhao Lei at Lola Yu, yung dalang bag noong kalahating taon na ang nakalipas. Nakasama ang kanyang bangkay, kaya si Lola at si Zhao Lei naghahanap ng tao para patayin siya. Patayin natin ang buong pamilya natin. Yung bayad natin sa popahan, para lang nating binabayaran ng walang silbi. Punong-puno ng lupa ang loob ng breaker box. Papa, tingnan mo ang alikabok sa ulo mo. Ako ang magpapahid niyan sa'yo. Papa, may mga masamang tao na nakatago sa bahay ni Lola Yu. At may isa pang masamang tao na hindi alam ang kinaroroonan. Kung makakita ka ng panganib, agad kang kumilos. Huwag na huwag mag-atubili. Pumasok ka na. Nandyan na naman ang mabahong amoy. Kung tama ang aking pagsusuri kanina, bakit gusto ni Lola Yu at Zhao Lei na patayin ang buong pamilya ko? Hindi ba't? Isa sa mga salarin ay nakatago sa ilalim ng itim na tela na ito. Huwag. Huwag. Paano nangyari ito? Huwag. Bakit ganito? Ano ito? Sa scarecrow na ito, ay nakadikit ang petsa ng kapanganakan. Oo. Kay Lolo Zhao ba ito? Damaikit ng petsa ng kapanganakan sa scarecrow. Napakasamang omen. Marahil ay patay na si Lolo Zhao. Kung maswerte o hindi, wala nang halaga iyon. Nandyan lang ang salarin sa loob. Bastardo, lalabanan kita. Papatayin kita. Huwag. 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 Oo. Si Lolo Zhao. Ako. Nakamamatay ako ng maling tao. Paano nangyari ito? Nakatago sa kwarto. Hindi ba't isang kriminal? Bakit si Lolo Zhao? Walang problema. Yung gago na ang apelyido Zhao. Patay na siya kalahating taon na ang nakalipas.
Kalahating taon na ang nakalipas. Yung taong namatay na kalahating taon na ang nakalipas. Paano posible? Hindi natutunaw ang bangkay. Pumutol ng buto. Kaya hinahatak mo ang malita. Saan ka pupunta? Mukhang mabigat. Ano bang laman nito? Ito ay si Lei. Inirekomenda siya ng Tsinghua at Peking University para mag-aral ng doktor sa ibang bansa. Pinapakiusapan niya akong, bilisan ko, ayusin ang gamit niya at ihatid. Ay nako, magandang balita to. Halika, tutulungan kita. Lolo Zhao, bakit naging parang dayami ang katawan ko? Parang. Yung taong gawa sa dayami. Noong una, narinig ko na, nilalagay sa dayami ang damit na gawa sa papel. Dinidikit ang petsa ng kamatayan ng mga pumanaw. At araw-araw ay nag-aalay ng buhay na dugo bilang pagsamba. Pagkatapos ng 49 na araw, maaaring makabalik ang mga buhay sa pamamagitan ng manika ng dayami, at muling mabuhay. Totoo ba ito? Talaga bang totoo ito? Diyos ko! Walang mga multo sa mundong ito. At walang anuman, buhay ang tao sa dayami. Kung hindi buhay ang tao sa dayami, bakit may ulo ni Zhao Agong ang nakalagay sa dayami? At bakit bigla itong bumukas ang mga mata? Ate, naaalala mo ba ang araw na ito? 6 na buwan na ang nakalipas. Lola Yu, may ginawa ba siya? Si Lei Yun ah. Inirekomenda siya ng Tsinghua Beijing University para mag-aral ng doktor sa ibang bansa. Sabi niya sa akin na agad kong ayusin ang gamit niya at dalhin niya sa kanya. Naalala ko na ngayon, noong 1 taon sa araw na ito, si Zhao Lei ay umalis para mag-aral sa ibang bansa. Noong gabing iyon, si Lola Yu mismo ang naghatid ng malita pababa. Tandaan ko rin, noong panahong iyon si Lola Yu, nilagay pa ang bagong lutong tosino sa malita. Ang dugo ng rib ay nakabasa sa buong malita. Nanay, naalala ko po, nung nagluluto kayo ng tosino, kailangan yung pakuluan muna, matapos maalis ang dugo mula sa mga buto. Mag-marinate na tayo. Tama nga iyon. Kahit sa huli, may mga kaunting dugo pa ring lalabas mula sa mga buto. Pero hindi naman ito magiging sobra, na mababasa ang malita. Maliban kung ang laman ng malita noon, ay hindi mga tuyong buto ng baboy, kundi si Lolo Zhao. Nian, noong bata ka, palagi kitang pinupuri. Sila ang pinakamatalinong bata sa itaas natin. Hindi ko akalain. Nasa loob ng kalahating taon, na pinaghirapan kong magplano, ay agad mong naisipan. At nalaman. Nian, hindi ko pa rin naintindihan. Ang ibig mong sabihin, noong mga panahong iyon, hindi nakalabas ng bansa si Zhao Lei. At yung bag, nandoon. Sa loob ay, sa totoo lang, katawan ni Grandpa Zhao. Paano naman yung strawman na yun? Lumalaki ang ulo ni Kuya Zhao. Ito ay isang uri ng panlilinlang. Ginamit ni Lola Yu ang ganitong paraan, para mailagay ang ulo ni Kuya Zhao, sa katawan ng isang dambuhalang palayok. Noon, talagang ginawa ko ito. Pero pagkatapos ko mapansin, nabulok na ang ulo. Kaya, gumawa ako ng isang ulo gamit ang plaster. Ayon sa kanyang hitsura noong buhay pa siya, ginamit ko ang pandikit para idikit ang malagkit na papel, isang patong-patong na pinapahid. Kahit ang mga kulubat sa kanyang mukha. Lahat ayon sa kanyang larawan ng paglilibing. Ginugol ang 3 buwan para maitakda ito. Bago ito natapos. Hindi tama. Pero kanina lang, kitang-kita niyang nagmulat ng mata. Ito ay isang linya. May tao palang dahan-daang hinayla ang mekanismo. Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka pa, babarilin kita. You. Lazy. Ikaw nga talaga. Ano bang nangyayari dito? Bakit mo pinatay ang tao, Tio Su? Ayaw ko rin ng ganito. Nanay. Oo. Ang anak ko ay isang mahusay na estudyante mula sa Qingbei. Dapat pa siyang ipadala sa ibang bansa para mag-aral. Dapat sana ay mayroon siyang magandang buhay. Kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan kay Lei. Miyu ang nagde-deliver ng pagkain. Ako ang nagdulot sa kanya ng habang buhay na problema. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ako ang walang silbi. Hindi ko naalagaan ng maayos ang iyong proteksyon.
Mukhang yung masasamang loob na nakatago sa bahay ni Lola Yu. Si Zhao Lei iyon. Lola Yu. Noong kalahating taon na ang nakalipas, ano ba talaga ang ginawa mo? Inay. Inirekomenda ako ng Qingbei para mag-aral sa ibang bansa. Binigyan pa ako ng malaking scholarship. Ikaw, walang kwentang matandang babae. Hindi mo nga kayang magluto ng kahit anong ulam. Tapos ikaw pa ang may ganang pigilan akong uminom. Sinasabi ko sa'yo, kung ano man ang narating ni Lei, ay dahil sa akin noon. Nagbenta ako ng mga gamit ko. Pinag-aaral ko siya. Ngayon, may kinabukasan na siya. Sa bahay na ito, ako ang dapat na pinakamalaki. Kung magmamoldita ka pa ng isang beses, sisirain ko ang pagkakataon niyang mag-aral sa abroad. Sa kanya. Hayaan mo na siya, katulad mo. Isang buhay na, walang silbi na tamad. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang tuition ko ay galing sa mga basura, na pinagsama-sama ng nanay ko. Hindi katulad mo na, laging tamad at lasenggo. Anak. Ayos ka lang ba? Ikaw, walang utang na loob. Noong araw, kung hindi dahil sa isang panginginig ko noon, meron ka ba ngayon? Ngayon, ayos ka na, ha? Ituturo ko sa'yo, anak, narito na ako. Tinanong ko, sa mga taong ito. Ang mga libro mong nabasa, napunta na sa tiyan ng aso. Huwag mo nang basahin ang mga libro na yan. Bukas. Lumabas ka at magtrabaho para kumita ng pera. Dalhin mo ang scholarship dito sa akin. Hindi pwede. Para yan sa pang-edukasyon ng anak ko. Dalhin mo na, naririnig mo ba? Gusto mong uminom? Ako na ang bibili. Amang putang ina, ako ang nagtuturo sa anak ko. Kailan ka pa nakialam? Si Lei mula pagkabata ay hindi kailanman nakipagtalo sa kanya. Noong araw na iyon, napilit siya. Itinulak ko siya ng kaunti. Hindi ko inasahan na tumama ang likod ng kanyang ulo sa pader. Nawala na siya sa kanyang sarili noon. Bakit hindi kayo nagulat sa pulis? Ganitong sitwasyon, maituturing na tamang depensa, o kaya'y aksidenteng pananakit, magulat sa pulis. Nakapag-ulat na. Ganap na masisira ang kinabukasan ni Lei. Si Lei, mula pagkabata, matalino na siya. Sa wakas, nakapasok siya sa Qingbei. Paano ko maaring hayaan ang anak ko? Nadalhin ang paratang ng pagpatay, habang siya'y nabubuhay. Noong gabing iyon, pinayagan ko munang umalis si Lizzie. At nagkunwari akong ihahatid ang anak ko sa ibang bansa. Ilagay ang salbaheng si Zhao sa loob ng malita at itapon sa bangin. Lizzie, mag-surrender ka na. Ayaw mo rin naman na magtago habang buhay, di ba? Hindi siya pwedeng mag-surrender. Paano ko mapapanood ng walang magawa habang nakikita ko ang aking anak sa hinaharap? Nagpapakasaya sa kulungan. Inay. Tama si Tia Su. Mas mahalaga kaysa sa kasong ito, ang palaging pagtago at pag-iwas. Maging tapat sa pagpapakumbaba, mas magiging maginhawa pa nga ang buhay. Dumating na ang mga tagapagbantay ng seguridad. Dumating na ang mga tagapagbantay ng seguridad. Lazy. Talagang ikinaliligaya mo, na hindi ka na nagpatuloy sa maling desisyon. Kung hindi, talagang nagkasala ka na. Habang hindi pa dumating ang mga gwardya, mabilis, ihiling mo na lumabas ang isa mo pang kasama. Maaari na ring ituring na pagsuko ito. Anong kasama? Hindi ba't ikaw ang natatakot sa amin, na baka may makita ang pamilya, kaya nakipagsabuatan ako sa 2 tao. Gusto ba nilang patayin ang buong pamilya namin? Hindi. Mula noon, nakatago ako sa silid ng metro ng tubig. Natatakot akong malaman ninyo ang tungkol sa pagkamatay ng aking ama, kaya't ginawa ko ito. Itong dambuhalang dayami, ginagamit para takutin kayo. Lola Yu. May iba pa ba kayong tao sa bahay? Nian, mag-ingat ka. Nian. Huwag lumapit. Huwag lumapit. Huwag lumapit ah. Huwag lumapit. Bakit? Saan ba talaga ang problema?
Ito ay ospital. Hindi ito posible. Ika-29, nakalabas na ako sa siklo. Nasaan ang mga magulang at kapatid ko? Kailangan kong hanapin sila. Ay, seryoso ang sugat sa ulo mo ngayon. Huwag kang umupo ng ganyan, humiga ka na. Nasaan ang mga magulang ko at kapatid ko? Nasa ospital na ba sila? Naidala na ba sila sa ospital? Nang dumating ang mga tauhan ng medisina, bukod sa iyo, wala nang ibang miyembro ng pamilya mo. Wala nang mga senyales ng buhay. Ako na lang ang natira. Ginang, Su, upang mabilis na mahuli, ang dalawang iba pang salarin, umaasa akong makapagbigay ka ng mas detalyadong mga detalye ng kaso sa amin. Ang ibig mong sabihin, yung dalawang salarin ay hindi pa nahuhuli. Bakit? Saan ba nagkamali? Hindi ito posible. Naalala ko bago ako nawalan ng malay, narinig ko na ang sirena ng pulis. Hindi makakatakas ang mga salarin. Kahit na makatakbo sila, mahanap pa rin sila batay sa mga surveillance ng komunidad. Pagkatapos ng insidente, kaagad namin kinuha ang mga surveillance sa paligid ng komunidad. Ngunit walang natagpuang sino man na pumasok o lumabas. Ibig sabihin, ang salarin ay isa sa mga tao sa gusali, HMM. Kaya nga, pakisuri mong mabuti. Sa inyo, may bang hindi pagkakaunawaan sa ibang nakatira sa building? O kaya naman, may dahilan para mapatay kayo lahat. Dahilan. Kung walang ibang dahilan, yun ay si Lola yung sa kabilang bahay. Nakakalungkot, si Lola Yu ay namatay agad sa lugar. Pero ang anak niyang si Zhao Lei ay pawang nakaligtas. Zhao Lei. Nabubuhay pa siya. Nasaan siya? Gusto kong makita siya. Zhao Lei, sinasabi mo ba na ikaw at ang nanay mo ang may pakana nito? Kung hindi, bakit lumabas ang dalawang kriminal sa bahay mo? Sasagutin mo ba ako? Nian, aaminin ko na 6 na buwan na ang nakalipas. Ako ang nagkamali at napatay ang aking ama. Ngunit talagang wala akong intensyon na saktan ng inyong pamilya. Hindi ako naniniwala. Bakit nga ba? Sa nakalipas na 6 na buwan, nakatago ka sa water meter box. At biglang sa October 28, uuwi sa bahay. At nang pumatok ang nanay mo sa bahay natin, ng pintuan. Bakit eksaktong lampas na sa 11:00? Noong nakaraang buwan, nalaman ko na may uremia ako. Kailangan ng kidney transplant. Pumunta ang nanay ko sa bahay mo, para din ito sa panghihiram ng pera sa inyo. Gusto kong pigilan. Bakit mo gustong pigilan? Ang pera. Kung hindi ako makabayad ng pera mamaya, bukas, yung mga nagpapautang na may mataas na interes, ay dadalhin ako sa Myanmar. Ay, kunin mo. Hindi. Ito ang ipon ng mga magulang ko para sa kanilang pagreretiro. Dinaya ko sila na nagsasabi akong negosyo. Kaya nila ako pinagkakatiwalaan. Pumayag ka sa akin. Babalik mo ang pera ngayon. Huwag ka nang maglalaro sa sugal. Sa hinaharap, magandang magtrabaho ng maayos at mag-ipon. Pagkatapos, kikita tayo. At maibibigay ko ba sa mga magulang ko? Ay, sige na. Kung ayaw mong ipanganak ang anak sa tiyan mo, kung walang tatay ang bata, huwag nang mag-aksaya ng salita. Noong pagkakataong iyon, alam ko na si Ate Xiaoyu ay nagpahiram ng pera sa kanyang boyfriend at nagbayad pa ng mataas na interes. Kaya't hindi ko pinayagan ng nanay ko na makialam. Pero hindi pa ako nakapagpigil nang ang nanay ko ay naghahain na ng pansit para sa mahabang buhay. Binuksan ko na ang pinto ng bahay niyo. Sino ba talaga siya? Sino ba talaga ang gustong ilagay kami sa bingit ng kamatayan? Nian, sa kalahating taon na ito, araw-araw akong naghahatid ng pagkain. Gabi-gabi namimili ng basura. Hindi pa nga ako nakapasok sa bahay. Talagang wala talaga ako, para lang mapahiya kayo. Sa kwarto nyo, yung dalawang strawman. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung strawman sa loob ng bahay. Yung nanay ko ang nagpasindak sa takot na may pumasok sa bahay namin. Nakita na wala yung si Zhao, na matandang salbaha, magiging mapaghinala, tungkol sa dalawang strawman na gawa sa papel sa sala. Ito ay para takutin yung mga nanghihiram na kumakatok. Mali. Sa nakaraang kalahati ng taon, nasa ibang lugar ka nag-aaral. Hindi ka pa nga nakapasok sa bahay. Pero kagabi parang alam mo na, tungkol sa dalawang strawman.
Hindi ko pwedeng sabihin na naranasan ko na ang walang katapusang bilang ng kamatayan na siklo, sabi ng nanay ko sa akin. Jolie, yung pagkamatay mo sa iyong ama dahil sa aksidente, mag-iimbestiga kami. Pero yung dalawang kriminal na tumakas, gusto kitang tanungin, sa half a year na nagde-deliver ka ng pagkain, may nakasagutan ka na bang tao? Sa nakalipas na 6 na buwan, araw-araw akong nagbibisikleta, na naglalakbay sa mga kalye at eskinita. Kahit langgam, ayaw kong tapakan. Paano ko naman maaway ang ibang tao? Maliban na lang sa anong bagay. Naalala ko na, isang araw, 6 na buwan na ang nakalipas. Uminom ng sobra ang tatay ko, at sinabi sa amin, na may utang siyang malaking halaga, kay Wulaw Jiyu sa itaas. Sino? Si Wulaw Jiyu sa itaas. Si Wulaw Jiyu. May utang siyang malaking halaga ng sugal sa kanya. Sinabi niyang gagamitin ang aking pwesto sa pag-aaral sa ibang bansa, bilang collateral. Si Wulaw Jiyu, siya yung Wulaw Jiyu na, nawala ang asawa at anak 6 na buwan na ang nakalipas. Tama. Lazy. Yung tatay mo, may utang pa sa akin na 500,000 piso sa sugal. Kailan mo balak bayaran? Hindi pwedeng mamatay siya, para lang mawala na lang ng basta-basta. Narinig ko nga na meron kang malaking scholarship na hindi mo pa nagagamit. Diretso mong hawak, tamang-tama. Ibigay mo na sa akin bilang pantubos. Lao Jiyu. Nakiusap ako sa'yo. Ngayon si Lei ay nagka-uremia. Yung scholarship dati, hindi pa nga kasya para sa unang bayad niya sa dialysis. Kulang pa rin. Yung 500,000 utang sa sugal, tiyak na babayaran namin. Pakiusap. Bigyan mo kami ng kaunting panahon. Kahit na kailangan kong ibenta ang lahat, tiyak na babayaran ko ito. Babayaran. Ano ang ipambabayad? Kayo lang dalawa ng nanay mo, nangangalakal at nagde-deliver. Sinasabi ko sa inyo. 3 araw na lang. Kailangan ibalik ang pera sa akin. Kung hindi nyo pa ito maibabalik. Ang buhay ni Lizzie ay akin na. Lolo, pakiusap, ikaw na. Jolie, yung mga impormasyon na binigay mo, sisiyasatin namin. Pero, bago pa man mahuli ang 2 salarin na ito, dahil sa kaligtasan ninyo, para sa iyong kaligtasan, sinasabi ko pa rin na mas mabuti kung kayong dalawa ay manatili sa silid na ito. Kami naman ay magpapadala ng tao para protektahan ang inyong kaligtasan 24 na oras. Kapitan Joe. Kamusta? Walang nangyaring masama, di ba? Ayos lang. Batang babae, huwag magpadala sa edad, pero matibay ang loob. Magulang at ate niya, namatay silang lahat magdamag, pero hindi siya nagsawa sa buhay. Oo nga. Naghahanap ng kamatayan. Naghahanap ng kamatayan. Mali. 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 May nangyari. Talagang may problema si Sonny Anian. Sabi ni Kapitan Joe na mag-aayos ng tao para protektahan ako. Sa totoo lang, ito ay pagmamanman. Sa kabila ng lahat, ang buong pamilya ay pinaslang. Ang mga nakaligtas ay tiyak na itinuturing na pangunahing sospek. Kailangan kong tumakas ngayon. Kailangan kong maghanap ng paraan upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng salarin. Kapitan Joe, talaga bang hindi tayo susunod? Pakiramdam ko ang buong kaso ay, si Sonny Anian ang nag-uudyok sa iba, para malito tayo. Huwag na tayong magpatuloy, mayroon pa tayong lihim na sandata, lihim na sandata. Bumalik na tayo. Nakatanggap na. Matapos ang napakaraming ulit na pag-ikot, hindi ko pa rin naiintindihan ang layunin ng 3 masasamang tao na pumatay sa aming pamilya. Ayon sa kriminolohiyang sikolohiya, sadyang pinili ng mga salarin na gawin ito sa aking kaarawan at umatake sa aming tahanan. Kaya sa bahay namin, tiyak na mayroon silang gusto.
Buisit. Papatayin kita. Nian. Ako ito, Xiaoman. Bakit ka nandito? Hindi ka ba bumalik sa bayan mo? 3 araw na ang nakalipas. Ako. Dapat sana, ay bumalik ako ng maaga, para bigyan ka ng sorpresa sa iyong kaarawan. Ngunit, naantala ang eroplano. Kakarating ko lang, nalaman ko mula sa kapitbahay, na may nangyaring masama sa inyo. Hayaan mong tingnan ko, wala ka bang masama? Si Tito at Tita at si Ate Xiaoyu, ay napakabait na mga tao. Dapat talagang maparusahan ang 3 salarin. Ano ang ginagawa ko? Si Xiaoman ang pinakamabuti kong kaibigan. Paano ko siya maaaring pagdudahan? Xiaoman, nung dumaan ka sa bahay ko kanina, may nakita ka bang kaina-hinalang tao? Kaina-hinalang tao. Walang kaina-hinalang tao. Mga kapitbahay lang sa paligid. Nalaman ko lang ito mula sa kanila, na may nangyari sa bahay nyo. Nandyan ba si Wu Laojiu? Oo, nandyan siya. Mukha siyang masama, palaging nakatingin dito. Sabi ko, dapat magstay ako para bantayan ang bahay mo. Kakaalis lang niya. Kung si Wu Laojiu ay isa sa 2 kawatan, sa kanila. Kung ganun, sino naman ang isa pang kawatan? Nian, ano man ang mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Siyempre, ikaw ang tanging kaibigan ko sa mundong ito. Hindi mangyayari yun. May paraan akong makakahanap. Nian. Ayos ka lang ba? Baka, umupo ka doon sandali. Wala akong problema. Ako. Paulit-ulit na ginagawa ang ganitong kabaliwan. Kahit sabihin ko, walang maniniwala. Magstay ka. Aakyat ako para hanapin si Wu Laojiu. Bakit mo siya hahanapin? Araw-araw siyang nandyan sa bahay, gumagawa ng mga kababalaghan. Narinig ko na kumikita siya sa pag-aalaga ng mga espiritu. Huwag na huwag kang pupunta. Kahit na sa impyerno. Pupunta ako roon. Basta mahanap ko ang katotohanan. Muling babalik ako sa siklo. Siguradong may iligtas ko ang mga magulang ko. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Manatili ka sa bahay ko. Tandaan mo, kung hindi ako makabalik sa loob ng 10 minuto, tumawag ng pulis. Naintindihan mo na. Sige. Sino ba yung amoy putok na walang modo? Na sinira ang garapon ko ng atsara. Di ka matakot na hindi ka manganak na walang puwet. Tia Pogi, anong nangyari sa atsara na ito? Malinaw na may tao, na naglagay ng kung ano sa aking garapon ng atsara. Mga pako o kung ano-ano pa. Kung hindi, paano mapapanatili ang kalidad ng atsara ko, sa ganitong kalagayan? Siguro nga. Nanghihingi lang ng paumanhin. Ikaw ay isang estudyante sa kolehiyo. Sabihin mo, tungkol sa bagay na ito. Kailangan ko bang tumawag ng pulis? Pwede bang mapakulong nitong gago na ito, para mapaso sa kulungan? Tita Pang. Parang nanood ka na ng sobrang daming soap operas. Saan naman may ganitong sitwasyon, na pinapaupo ka sa kulungan ng matagal? Kahit papaano, dapat may bayad ako ng 1 garapon ng asim na repolyo. Sa ating gusaling ito, walang CCTV at hindi mahanap ang tao. At kung tatawag ka sa pulis, hindi sila tutulong. Baka man lang sisihin ka pa nila, yung lagayan ng kimchi sa pampublikong lugar. At ang responsibilidad sa paghadlang sa ligtas na daan. Swerte ko talaga. Huwag niyo lang akong mahuli. Kung hindi, hindi matatapos ito. Nahanap ko na. Tiyak na nakuha ni Wu Laojiu ang ebidensya. Nakatago dito. Sige. Sa wakas, natagpuan mo na ako. Sabihin mo, sino ang isa mo pang kasama, at saka, bakit ninyo gustong kunin ang buhay ng buong pamilya namin? Itong problema, nasa impyerno na. Sabihin mo sa pamilya mo. Ikaw, bakit ka? Ulol, kung may lakas ka, huwag kang magtago, lumabas ka na, tumakbo ka. Ano to na tunog?
Dumating na ang mga autoridad. Kapitan Joe, nahanap ko na ang salarin. Huwag kang gagalaw. Itataas mo ang kamay mo. Sunian-nian. Ikaw ay sangkot sa sadyang pananakit. Itapon ang armas. Ihawak ang mga kamay sa ulo. Bumalik ka sa akin sa hukbong panghuli para sa investigasyon. Sadyang pananakit. Hindi maganda. Talo na ako. Nasa bitag na ang huling kriminal. Isara ang lugar. Dalhin ang forensic. Dalhin siya. Oo. Alam ko na ang buong kwento. Kung ano ang nangyari, maniwala kayo sa akin. Ngayon, ito na ang naranasan ko. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong namatay. Bitawan niyo ako. Gusto kong mamatay. Kailangan kong iligtas ang pamilya ko. Tumahimik ka. Mag-apply ka ulit. Pagawa siya ng psychiatric evaluation. Dalhin siya. Bitawan niyo na. Nangyari si Lao Jiu. Mukhang. Kailangan baguhin ang plano. Ito ay ang aming doktor, ang nagsagawa sa iyo ng mental na ulat. Patunay na ikaw ay may kalagayan sa pag-iisip. Walang problema. Gaano ko pa ulit-ulit sasabihin? Para lang maniwala ka. Totoo talaga. Ako ay nakaranas ng paulit-ulit na kamatayan. Alam ko kung sino yung tatlong salarin na gustong pumatay sa buong pamilya ko. Sinubukan ko na ang maraming paraan, ngunit hindi ko maiiwasan ito. Alam ko na ang katotohanan ngayon. Pakawalan mo ako. Hayaan mo akong mamatay, para mailigtas ko ang aking pamilya. Sunian-nian. Anong sinasabi mo? Kahit napatunayan, walang mga fingerprint mo sa patalim na pumatay kay Wu Lao Jiu. Ngunit mayroon kang karapatang makipagtulungan sa amin, sa investigasyon, na ito. Ano ang gagawin? Alam ko na ang katotohanan, ngunit hindi ako mamamatay. Hindi makapasok sa siklo. Iligtas ang pamilya ko. Uminom ka ng tubig, kalmeyan ang emosyon. Sabihin mo sa akin, paano nangyari ang krimen? At si Wu Lao Jiu, paano siya namatay? Nakapagsalita ka ng detalyado. Oo nga. Napakakaiba ng ganitong siklo ng kamatayan. Kahit nasabihin ko ang lahat ng katotohanan, hindi maniniwala si Kapitan Joe. At maantala pa ako sa pagpasok muli sa siklo. Axe. Ako ang nakakita sa garapon ng aslam na repolyo ni Tita Pang. Sa loob. Nung namatay si Lolo Wu Lao Jiu, pumutok ang ilaw sa pasilyo. Hindi ko nakita. Pwede na ba akong palabasin ngayon? May huli pa akong itanong sayo. Sa taas. Ang bagong residente na may apelyidong Go. Kilalang kilala mo ba? Sa itaas. Si Tita Jiang na nakatira sa itaas. Hindi ba't 5 taon na ang nakalipas? Nang umalis siya kasama ang kanyang anak na babae, para mag-immigrate sa ibang bansa, hindi ba't ang tatlong masasamang tao, may kinalaman din sa bagong, nakatira na si Go? Hindi. Galing siya sa itaas, yung bagong nakatira na si Go. Yung lola niya ay namatay, sa kamay ng parehong mga kriminal. Noong una. Naka-ospital ako ng 5 taon dahil sa malubhang pinsala, nahihirapan lang akong makaupo sa wheelchair. Ngunit sa panahong iyon, ako'y naguguluhan. Wala akong ganap na alaala kung ano ang sinabi sa akin ng mga autoridad. Ito ang record. Kung walang problema, pirmahan mo na lang. Maaari ka nang umalis. Ayos na, maaari ka nang umalis. Ngunit, hindi ka maaaring umalis sa lungsod. At kailangan na laging bukas ang iyong telepono. Tapos na ang autopsy. Nakaraan, tingnan mo ang iyong pamilya. Tatawag kami sa iyo anumang oras, upang maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari. Tara na. Tatay, nanay, ate, patawad sa inyo. Umiikot na ako ng maraming beses. Pero hindi ko pa rin kayo nailigtas. Makakatulong ba ang pag-iyak? Sa halip na umiyak dito, nawawalan tayo ng oras. Mas mabuti pang maghanap ng paraan na makabalik sa siklo ng kamatayan. Paano mo rin nalaman ang tungkol sa siklo? Baka naman. Napasok ka na rin sa siklo. Ang pangalan ko ay Gu Shuo. Ako ito. Ika-9 na beses na ako pumasok sa siklo. Ganun pala. Hindi lang ako ang nakapasok sa siklo. Hindi lang iyon. Nasa siklo tayong ito. Napagtanto ang isa't isa. Mukhang gusto nating iligtas ang ating mga pamilya. Kailangan nating makipagtulungan. Hanapin ang mga salarin. Pigilan ang krimen na mangyari. Ngunit sa mga nakaraang siklo, sinubukan ko ang iba't ibang paraan. Ngunit hindi ko mapigilan ang katapusan ng kamatayan. Ayon sa mga ebidensyang hawak ko sa ngayon,
Tuwing nakakatakas kami, mula sa simula ng siklo ng kamatayan, kahit na namatay kami, sa lugar ng siklo ng kamatayan, lahat ay darating sa ating bagong lugar ng kamatayan, at ang oras ng kamatayan ay unti-unting maantala, kaya't kailangan nating bumalik sa pinakaunang siklo ng oras. Ganito. Maibabalik ang mga yapak ng salarin. Sana tayo ay magkasundo. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Hanapin mo ang ikalawang palapag, hahanapin ko ang ikatlong palapag. Susundan ko ang daan. Lahat ng lugar na pwedeng pagtaguan ng tao ay sinuri na. Maliban sa water meter box na pinagtigilan ni Jowley, may mga bakas ng tao dito. Sa ibang lugar, napakabigat ng alikabok. Ganito rin dito. Ibig sabihin ba, bilang karagdagan sa dati, na nagtatago sa bahay mo, ang dalawang iba pang mga salarin ay patuloy na nagmamasid sa paligid para sa pagkakataon. Imposible. Paano ka sigurado? Baka alam mo ang pagkakakilanlan ng dalawang iba pang salarin. Ang taong ito na si Gushuo ay masyadong nakaka-coincide at palagi kong nararamdaman na nakita ko na siya dati. Para sa kaligtasan, kailangan ko pa ring maging maingat sa kanya. Hindi. Bagaman luma na ang ating komunidad. Pero sa Pesilo, maraming naka-install na CCTV. Kung dalawang salarin, palaging naglilibot sa labas ng building, yung mga tauhan ng batas. Kapag kinukuha ang footage, siguradong agad nilang mapapansin. Sabi na rin ni Kapitan Joe. Walang nakitang anumang kaina-hinalang tao, sa pamamagitan ng surveillance, na umalis sa gusaling ito. Hindi ba? Sila ay nasa loob ng gusali, at hindi kailanman lumabas. Sa gusaling ito, maliban sa ating dalawang pamilya, may bahay pa si Lola Yu, may dalawa pang iba, na bakanteng silid. Isa, ay nasa ika-4 na palapag, silid 401, at ang isa ay, sa atap na idinagdag sa itaas. Baka ito ay mga masasamang tao, nabuksan na ng maaga, ang kandado ng bakanteng silid, nakatago sa loob. Noong nakaraang taglamig, nabasag ang salamin sa 401, saktong pwedeng pagtaguan. Ang atap ay palaging nakasara, ngunit ang silindro ng kandado, matagal ng kalawang na, pwede mong buksan gamit ang hairpin, ganyan. Punta tayo sa dalawang lugar na ito, tandaan na mag-ingat. Kung may anumang kakaiba, agad na umatras at mag-report. Tatlo. Buong sala. Maliban sa sahig na patungo sa kabinet na ito, ay malinis. Ang ibang bahagi ay may makapal na alikabok. Mukhang ang sagot ay nakatago sa kabinet na ito. Kulay ng kabinet. Mukhang kakaiba. Madilim na pula. Parang nabuhusan ng dugo. Hindi lang iyon. Nasira pa ng tao gamit ang dugo ng manok at sinulid na tinta, nakaselyo na. Tinta at dugo ng manok. Ito ba ay hindi ayon sa alamat na ginagamit upang selyuhan ang mga kaluluwa at masamang espiritu? Mukhang ang nakatago dito ay napakadelikado. Sino? Lolo Wu Jiyu. Hindi ba siya namatay na?
Sino yun? May problema yung taong yun. Bakit ka nakatungo pa dyan? Tumulong ka na agad. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Sige. Ayos ka lang ba? Sino ka? Paano siya naging siya? Siya ay isang kriminal, na pumatay sa asawa at anak ni Lao Wu, kalahating taon na ang nakalipas. Ama ni Liao Xiaobin. 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ba? Nangyari ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ni Zhao Lei, sa parehong araw. Umalis ka, umalis ka. Suwail. Papatayin kita. Papatayin ko, Ginoong Wu. Lubos kong naiintindihan ang nararamdaman mo. Mag-alala ka, ang aming grupo ng pagpapatupad ng batas. Siguradong mapapailalim namin ang sospek, para mag-aminin ang tungkol sa iyong asawa, at sa kalagayan ng mga bata. Akala ko pa naman na sa araw-araw na pagsusugal, patuloy pa ring nag-aabala sa ilang mga pamahiin. Yung mga bagay na si Wu Laojiu, dahil sa kanyang misis at anak, ay medyo mabait naman siya, hindi ba? Pero yung misis at anak niya, talagang kawawa rin. Narinig ko na si Liao Xiaobin ay nakatira sa kwarto 401. Punong-puno ng dugo ang lugar, pero hindi namin mahanap ang bangkay. Sabi nila, si Liao Xiaobin ang pumatay. Pinapasok niya sa kanal para itapon. Tapos na tayo. Baka ang bahay namin, luma at sira na talaga. Hindi na namin pwedeng tirhan. Anak, pigilin siya. Papa, kababayan, hindi pumatay ang anak ko. Nai-incriminate siya nang hindi siya guilty. Tito Liao. Huwag po kayong makialam sa aming trabaho. Huwag niyo kaming hadlangan sa aming trabaho. Tatay. Hindi ako pumatay. Ang mga awtoridad ang magbibigay sa akin ng katarungan. Kaya si Liao Xiaobin, talaga bang pumatay, sa asawa at anak ni Wu Laoju? Pagkatapos, dahil sa kakulangan ng ebidensya, ang mga awtoridad, pinalaya si Liao Xiaobin. Pero ang asawa at anak ni Wu Laoju, hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuklasan ang kalagayan. Kaya nga, ang dalawang kriminal na ito, ay ang mag-ama ni Liao Xiaobin. Liao Xiaobin. Lumabas ka dito. Liao Xiaobin. Huwag ka nang tumawag pa. Hindi lalabas si Liao Xiaobin. Dahil, matagal nang patay ang anak ko. Namatay siya sa kwarto 401. Anong sinasabi mo? Tiyo Liao. Ako at si Gu Shuo, ngayon ay nahuhulog sa isang siklo ng patuloy na pagpatay sa sariling pamilya. Pakiusap, sabihin mo sa amin ang katotohanan noon. Maaaring makatulong ito sa amin na matuklasan ang susi sa pagtigil ng siklo. Ililigtas namin ang aming pamilya. Putang ina, si Wu Laojiu, muling nananakit ng asawa at anak. Anak, si Wu Laojiu ay matindi at tuso. Sabi nila, marunong pa ng masamang mahika. Babalik na ang iyong kapatid nitong mga araw na ito. Sabi niya dadalhin tayo sa ibang probinsya para manirahan, para mamuhay ng maayos. Sa mga panahong ito, huwag mong pakialaman ang ganitong tao. Tatay, bakit ka pa naniniwala sa mga kasinungalingan ng taong iyon? 2 taon na ang nakalipas. Dahil lang sa pagsusugal, kaya siya natanggal sa trabaho ng mga awtoridad. Ngayon biglang may pera na siya. Siguradong galing ito sa hindi tamang paraan, maruming pera. Dapat lang tayong maghiwalay sa ganitong tao. Lubos na magkaiba tayo. Huwag mong pigilan ako. Pagkatapos noon, pumunta na ako sa trabaho. Nang makauwi ako sa bahay, si Xiaobin ay dinala na ng mga awtoridad. Xiaobin. Tatay, bumili ako para sa iyo ng paborito mong ribs. Xiaobin.
Si Xiaobin, gamit ang kanyang kamatayan, upang patunayan ang kanyang inosente. Hindi ako pumatay, pero dahil kay Lao Jiyu, hindi ako pumatay, hindi pa rin natagpuan ang asawa at anak ko. Nasa labas pa rin sila. Sinasabi nila, si Xiaobin ay nagpakamatay dahil sa takot sa kasalanan. Nananatili ka lang sa atak sa ikalimang palapag. Para lang ipaglaban si Liao Xiaobin, para sa hustisya. Hindi tama. Kaya ano ang tungkol sa kabinet na ito? Huwag kang pumunta. Xiaobin. Hindi magaling ang tatay, hindi niya naipaglaban ang iyong hindi makatarungang pagkakakulong. Anong nangyayari? Ibig bang sabihin, ang nakasara sa aparador, ay ang kaluluwa ni Liao Xiaobin? Hindi. Sa mundong ito, walang mga multo. Ang mayroon lang ay ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ano ang nangyayari? Tio Liao. Ang mga recorder at vibrator dito, ikaw ang naglagay, di ba? Ang chismis tungkol sa 401 na pinagmumultuhan, ikaw rin ang naglagay niyan. Narinig mo na ba, yung kay Liao Xiaobin sa itaas, 401, nagmumulto na, Tuwing hitang gabi, naririnig mo, sa kwarto 401, may naririnig, na mga kuko na kumakaskes sa pinto, at mga malungkot na iyak. Narinig ko rin yan. Sabi nila si Liao Xiaobin, ay hindi nanakit sa asawa at mga anak ni Lao Jiyu. Ngayon, naging isang walang kalaban-laban na kaluluwa, na naglalakad-lakad sa buong gusali, bumabalik ang salarin para sa paghihiganti. Kung ganun, hindi na talaga tayo makakapag-stay dito. Kaya't kailangan kong bumalik agad. Sabihin ko sa asawa ko na lumipat tayo. Sabi nila, mahilig ang salarin, na bumalik sa lugar ng krimen. Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa, ay para makaganti, tunay na pumatay, ng asawa at mga anak ni Wu Lao Jiyu ay nagpakita, ngunit lumipas na ang 6 na buwan. Ang buong gusali, ay halos naubos na ang mga residente, at wala pang natagpo ang kainahinalang tao. Tama nga. Sa loob ng gusaling ito, maliban sa bahay namin, sa bahay ni Lola Yu, at bahay ni Ginoong Wu, mga matagal ng residente, ang iba pang mga matagal ng residente ay umalis na. Kung si Lola Yu ay nagtatago ng tungkol sa insidente kung saan napatay ni Zhao Lei ang kanyang ama, at hindi umalis, maaaring makatwiran. At si Wu Lao Jiyu, upang maghintay sa pagbabalik ng kanyang asawa at anak, ay matagal nang hindi umalis. Maaaring ganun din. Hindi ba? Ang nangyari 6 na buwan na ang nakalipas, kasama rin sa pamilya namin. Kaya hindi pa rin kami nakalipat sa maliit na bahay na ito. Hindi. Hindi pwedeng mangyari. Ang mga magulang ko at ang ate ko ay mababait. Sila ay simpleng matipid lang sa pang-araw-araw. Kaya ayaw gumastos. Naglilipat lang ng bagong bahay. Ayon sa aking kaalaman, ang tindahan ng Baonyo ay laging maganda ang negosyo. Kita taon-taon ay mahigit sa 100,000. Dapat lang ito, isang simpleng bagay lang, di ba? Narinig ko na. 3 buwan na ang nakalipas, may nag-alok ng 1 milyon. Gusto nilang bilhin ang tindahan ng siopaw ni tatay at nanay mo. Ayaw nilang magbenta, at narinig ko pa, na yung ate mo dati, humiram ng 50,000 mula sa pamilya, para sa kanyang boyfriend, at malaking utang sa sugal. Walang sinabi ang mga magulang mo. Sa kalagayan ng pamilya mo, hindi posible na manatili dito magpakailanman, sa apartment na ito. Mom at Dad. Kailan tayo makakapagpalit ng bahay? Paminsan-minsan ay nawawalan ng tubig, hindi na ito maginhawa para sa pagpunta sa banyo at paliligo. Ano bang minamadali mo? Hintayin mong makapagtapos ka ng kolehiyo, at makahanap ng trabaho. Ibebenta natin ang bahay na ito, malapit sa iyong opisina. Bibili tayo ng bahay ng buo ang bayad. Kami dalawa Babalik kami sa probinsya para magretiro. Oo nga. Simula nang humiram ng pera ang ate ko sa pamilya. Sinabi pa ng mga magulang ko, na bibili sila ng bahay para sa akin. Pero ngayon, tumataas ang presyo ng mga bahay, kahit ibenta pa ang lumang bahay. Kaya't limitado lang ang maibibigay kong pang-umpisa. Paano naman ako makakabili ng bahay ng buong bayad? Naalala ko na.
Lolo Wu Jiu, noon. Nagbigay siya sa asawa at mga anak niya ng malaking insurance para sa aksidente sa buhay. Noong panahon na iyon, naisip ko na, nagmumuni-muni, asawa at mga anak ni Wu Jiu, maaaring sila, ang pinatay niya. Dahil lang doon, sa malaking insurance sa aksidente. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya ng insurance, kung ang insured ay nawawala ng higit sa 6 na buwan, ay mag-a-apply ng claim sa insurance company. At ngayon, eksaktong 6 na buwan na mula nang mangyari ang insidente, kaya nga, hindi pa lumipat ang mga magulang ko sa ibang lugar, dahil kasali rin sila sa insidente ng pamilya ni Wu Jiu. Sila. Para ba ito sa insurance? Sigurado akong ganito nga. Nahulog pa ang larawan ng anak ko. Ipinapakita nitong natuklasan natin ang katotohanan. Hindi nakapagtataka na sa nakaraang 6 na buwan. Si Wu Jiu ay palaging naglalakad-lakad sa ibaba, may madilim na tingin. Akala ko, ang hinihintay niya ay ang araw na ito, 6 na buwan mula ngayon. Sunian-nian, isipin mo ulit. 6 na buwan bago ang insidente. Ang mga magulang mo at ang kapatid mong babae, mayroon bang anumang kakaibang kilos? Wala naman. Halimbawa, biglang umuwi. Halimbawa, biglang umuwi. O kaya tumanggap ng kakaibang tawag. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa araw na ito, 6 na buwan na ang nakalipas. Sa araw na ito, 6 na buwan na ang nakalipas. Noong araw na iyon. Noong araw na iyon. Si Lola Yu ay nagdadala ng malito pababa pagkatapos. Ngunit pumunta na ako kasama ang kaibigan ko para manood ng sine. Xiao Nian, mabagal ka. Antayin mo ako. Hindi pwede. Malapit na talagang mag-alas 12. Kung hindi ako babalik, natatakot ako na baka gawin akong palaman ng siopaw ng nanay ko. Ang ganda. Mukhang natutulog na ang mga magulang. Ang ganda. Mukhang matulog na ang mga magulang ko. Kakaiba. Sila ang pinakamahiling maglinis. Bakit kaya nakalagay ang sapatos na may putik sa harap ng pinto ng basta-basta? At saka, walang ulan ngayon din ah. Saan siya galing? Nakadumihan ng ganito. Naalala ko, sa aming mga silid-tulugan lang, sa likod na bahagi ng tambakan ng basura. Doon lang siya makakadumi ng ganito. Baka nga, ang mga bangkay ng asawa at mga anak ni Wu Jiu ay nakabaon doon. Pupunta ako sa likod bahay para tingnan. Ate. Pinakabagong modelo ng iPhone. Regalo ko sa iyong kaarawan. Gusto mo ba? Bakit ako? Magsisimula ito ng 7:00 ng gabi. Sino yan, ate? Baka boyfriend yan. Nag-message ba siya? Akala mo ba katulad kita? Bastos ba ako? Nabuntis ng isang walang kwentang lalaki, at naubos pa ang pensyon ng mga magulang. Napaubos pa nga ang baon ko sa buhay. Akala mo isang sira na cellphone ay makakatulong na, walang kwenta. Nene, anong ginagawa mo? Buntis pa ang ate mo. Buntis niya ay isang anak na di maganda. Saktong-sakto. Tutulungan ko siyang magpalaglag ngayon. Huwag naman, nian-nian. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan. Nian-nian, nian-nian. Madali lang ang trabahong ito ngayon. Hindi pa ako nakakapag-aksyon. Itong pamilyang ito ay nagsimula ng saktan ng isa't isa. Nagawa ko na ito sa aking bahagi. Nasa iyo na ang magandang palabas. Nian-nian. Ano bang nangyayari dito?
Tara na. Ayos lang ba kayo? Bakit may unan dito? 垫子， Bata. Sino ka? Nakatarget ang bahay namin ng 3 masasamang tao. Isa sa kanila ay nakatago sa bahay namin. Nang makatanggap ako ng balita mula kay Gushuo, tumalon mula sa balkonahe. Nagpasya ako na magpanggap na isang palabas para sa mga kriminal na nakatago sa bahay natin. Ganoon lang talaga. Para mapalaya ang buong pamilya natin mula sa 3 kriminal, kapalaran ng pagdurusa. Kahit na ganun. Siguradong magtatago ang mga kriminal sa dilim. Sinasabi mong dinadala mo kami sa ganitong mapanganib na lugar. Napakadelikado, di ba? Tara, 走， sumama ka kay Dad pauwi. Dad, para kang nagmamadali na umalis dito. Nian, nasa dilim ang mga masasamang tao. Nasa liwanag tayo. Siyempre kailangan nating maghanap mas ligtas na lugar. Oo, Nian. Punta tayo sa security booth. Punta tayo sa property management. Punta tayo sa enforcement team. Sa madaling salita, mas ligtas kaysa sa ganitong lugar. Ate, hindi ka ba laging matatag? Bakit? Natatakot ka ba sa dilim? O may nakabaon dito? 你也怕黑？ May mga bagay bang nagbibigay sa'yo ng takot? Paano mo nalaman na may nakabaon dito? Ano ang alam mo? May nakabaon ba dito? Paano mo nalaman? May nililibing dito. Anong sinasabi mong kalokohan? Ginoong Suyu. Sa totoo lang, bakit pa kailangang itago pa? Sa normal na sitwasyon, itong bakanteng lugar, walang nakapag-alaga dito ng 4 o 5 taon na. Dapat ay ganap ng naitibag ang lupa, para maging matibay na. Pero itong bakanteng lupa, napakalambot pa rin ng lupa. Malinaw na sa nakalipas na kalahating taon, may bakas na natinulak o binago ito. Lalo na sa parteng ito. 是这片区域。 Ang kulay ng lupa ay mas madilim kumpara sa paligid, ng marami. Maangin pa rin ang isang. Hindi pangkaraniwang amoy ng dugo. Ate, sa araw na ito, 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ka talaga narito, natutulog ka sa bahay ng kaibigan, di ba? Tita, noong 1 taon na ang nakalipas sa araw na ito, hindi ka talaga nandyan, sa bahay ng kaibigan para matulog, di ba? Na-check ko na sa online. Noong gabing iyon, bumili ka ng isang tiket, papunta sa probinsya sa bus. Noong gabing iyon, saan ka ba talaga pumunta? Ako. Nag-away kami ng boyfriend ko. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Pumunta ako sa probinsya para magpahinga. Huwag mo akong tanungin. Wala akong alam. Yuyu. Wala akong alam. Ibalik mo ang buhay ko. Hindi ako. Pekeng-chan. Hindi ka buntis. Pekeng-chan. Hindi ka buntis. Bakit? 找岳父，为什么？ Ibinabalik mo sa akin, ang anak ko. Ang anak ko. How? Hindi ka matatakot, hindi, nandito si nanay. Nian. Tingnan mo. Ang anak ko. Napaka-cute, di ba? Sa hinaharap, ikaw na ang magiging tiyahin niya. How? Tawagin mo siyang tiyahin. Sino si How? How? Anak siya ng ate ko at ng ex-husband niya. Naaalala ko na. Yung bata ba ay 5 taon na ang nakalipas, naglalaro sa hallway, nang bigla siyang atakihin sa puso at namatay. Oo. Mula noon. Basta makita niya sa loob ng gusali, ang mga batang lalaki na halos kasing edad, yakapin niya ang mga ito at tatawagin silang How, si Suyu. Ilang beses na naisip na anak ni Wu Laojiu, si Wu Xiaohu, na siya na si How. Para dito, asawa ni Wu Laojiu na si Zhang Huan, hindi siya nakaligtas sa mga laban sa kanya. Minsan, umabot pa ito sa pisikal na laban. Akala ko ay okay na ang kapatid na babae, na ang kanyang sakit sa isip ay gumaling na. 怀孕。 Dagdag pa, siya ay buntis na. Siguradong lalabas siya mula sa anino ng pagkamatay ni How, nang may pag-asa, nang may lakas. Hindi ko inasahan. Hindi pumanaw si How ko. Gago, di ba nasakal na kita? Bakit nandito ka uli? Muling ninyong kukunin ang anak ko.
Papa, Mama. Sa ganitong kalagayan, ayaw pa rin ninyong ipaliwanag sa akin ang katotohanan. Nian. Pakiusap, ako'y nananawagan sa'yo. Huwag ka nang magtanong. Kasalanan ng nanay. Kami ang may kasalanan, pamilya ni Wu Laojiu. Nabaliw ka na. Bakit mo sinasabi yan? Tatay. Nanay. Kung hindi niyo pa ako sasabihan ng katotohanan, at kung sino talaga ang pumatay, mamamatay ang buong pamilya namin. Sabi ko. How. Napakabait na. Umuwi ka sa bahay kasama si Mama para kumain. Okay ba? How. Umuwi ka sa bahay kasama si Mama. Nagluto si Mama ng paborito mong pagkain. Steamed egg. Umuwi ka sa bahay kasama si Mama. Okay ba? Tara. Uuwi tayo. Hindi ka naman aking ina. Hindi rin ako si How. Hindi ako uuwi kasama mo. How, paano mo naman hindi makikilala ang iyong ina? Nagsikap ako ng husto. Siyang nagdala sa iyo sa loob ng 10 buwan. Paano mo ako maaring hindi kilalanin? How, nanay. Ikaw, baliw ka. Hanggang kailan ito? Paulit-ulit na lang, hindi mo siya bitawan. Gusto mo talaga, anak mong patay na iyan. Sumama ka na sa kanya at mamatay. Pangahas mong mambala sa anak ko. Ikaw, mamatay ka na. Inay. Yuyu. Inay. Tapos na. Namatay na siya. Anong gagawin natin ngayon? Inay. Nanay. How. Nanay. Hindi natatakot si How. Hindi natatakot, How. Nandyan ang nanay. Laging nandyan ang nanay. Xiaohu. 救救我！ Gising na. Asawa. Anak. Sige. Pinatay ninyo, asawa ko at anak ko. Ako. Gagawin kong makulong kayong lahat, hanggang sa mabura ang mga bakas. Tumawag ka. I-report mo sa enforcement team. Huwag I-report ang enforcement team. Nasa high school pa ang pangalawang anak kong babae. Kung sa panahong ito, may nangyaring masama sa bahay, makakaapekto ito sa college entrance exam niya. Makakaapekto ito sa buong buhay niya. Lolo Jiu. Alam mo na rin, si Xiaoyu ay may sakit sa pag-iisip. Kahit na mag-report ka sa mga autoridad, hindi pa rin nila pwedeng hatulan siya ng pagkakakulong. Makakatulong ako sa pag-areglo, basta't huwag kang mag-report sa mga autoridad. Ano mang gusto mong hingin, pwede naming pag-usapan. Sige na nga. Kakatapos ko lang makipag-usap sa kanilang mag-ina, naglagay ako ng malaking insurance. Basta't mag-report ako sa enforcement team. Hindi makikita ang tao, hindi makikita ang bangkay. Madali ko nang makukuha ang malaking insurance payout. Kaya noong araw na iyon, ang putik sa sapatos ni Papa. Talagang dito ito nakuha. Talagang nakilahok kayo. Kami rin ay pinilit ni Wu Laojiu na gawin ito. Sabi niya, kung hindi kami tutulong sa kanya, na ayusin ang katawan ng kanyang asawa at mga anak, nagtawag siya ng pulis. Para hindi na magpatuloy ang aming bond shop, walang paraan para magpatuloy. Walang paraan para makapasok ka sa kolehiyo. Walang kapayapaan ang aming pamilya. Bakit mo naman ipinaparatang ang krimen ng pagpatay sa aking anak? Si Lao Liao. Pasensya na. Ngunit kami talagang napipilitang gawin ito. Sandali lang. Ngayon, ang mga nagpapatupad ng batas, hindi na basta-basta mapapaniwalaan. Kailangan talagang makahanap ng masisisi. Bakit ka nag-aalala? Kamag-anak tayo sa iisang lubid. Maaari ko kayong gawing mga salarin. Lao Jiu. Ano ang ibig mong sabihin?
Si Liao Xiaobin ng 401. Tuwing sinasaktan ko ang asawa at mga anak, palagi siyang nakikialam. Ngayon, bigyan siya ng aral. Kailangan nating makinig sa sinasabi ni Wu Laojiu, nang lihim na pumasok sa inyong bahay. Si Zhang Huan at ang dugo ni Wu Xiaohu ay ibinuhos sa lupa. Nagsinungaling tungkol sa pinangyarihan ng krimen. Inakusahan si Xiaobin. Si Lao Liao. Sobrang mali. Lahat ng ito ay kasalanan ng mga magulang. Si Yu Yu ay nababaliw na. Si Nian, mas lalo pang nagiging masama mula simula hanggang wakas. Wala kaming kinalaman sa bagay na ito. Pakiusap. Kung gusto mong maghiganti para sa iyong anak, patayin mo kami. Tama, pakiusap. Palayain mo ang mga anak ko. Hayaan mo akong palayain ang mga anak ninyo. Ano ang tungkol sa anak ko? Nasa inyo ba, nang pinaparatangan ninyo siya, naisip ba ninyo, na siya ay walang sala? Naisip ba ninyo? Para protektahan ang sarili nilang mga anak na babae, inakusahan mo ang anak ko ng pagpatay. Hayaan mong patunayan ng bata ang kanyang kawalang sala sa pamamagitan ng kamatayan. Ngayon, ipapadala ko kayo sa kanya sa libingan. Si Xiao Shuo. Hindi mo dapat pakialaman ito. Hindi mo dapat, ha? Tiyo Liao. Naniniwala ako. Kung si Xiaobin ay may espiritu sa langit, tiyak na ayaw niyang gawin mo ito. Para sa kanyang paghihiganti. Tama ka. Si Xiaobin na bata, ay matuwid mula pagkabata. Ang pinakamalaking pangarap niya, pumasok sa enforcement team. Pero para sa akin, pumili siyang isakripisyo ito. Itataas ang lahat ng kamay, huwag gumalaw. Salamat sa iyong pakikipagtulungan sa aking investigasyon. Ayon sa ang resulta ng interogasyon sa iyong mga magulang, at ang resulta ng on-site na investigasyon. Kumusta si Suyu? Totoo ngang, nagkaroon siya ng pag-atake ng sakit sa isip na hindi makontrol at nakasakit ng tao. Pero, ang iyong mga magulang, ay nakilahok sa pag-aasikaso ng bangkay. Ito mismo ay labag sa batas. Aayusin namin ito ayon sa batas. Naiintindihan ko, ang batas ay patas para sa lahat. Tungkol kay Wu Laojiu. Hindi lang, naghihikbi at nanghihimok sa iyong mga magulang, kasangkot sa paghawak ng bangkay. At saka, sinubukan niyang gamitin ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak, para makakuha ng insurance money. Nahuli na namin siya. Ngayon ay todo na ang interogasyon, tungkol sa kinaroroonan ng isa pa niyang kasabwat. Naniniwala kami, nasa lalong madaling panahon, mahuhuli din namin siya. Sige. Kung may iba pang, kailangang tulungan ko, handa akong tumulong. Sige. Xiaoman, bakit ka nandito? Nakita ko na, yung balita sa online kanina. Doon ko lang nalaman, na nagkaroon kayo ng malaking problema. Buti na lang at walang nangyari sa'yo. By the way, kamusta na yung 3 holdapper? Patay na ba sila? May 2 nang nahuli. May isa pang hinahabol. Mukhang interesado ka, tila nag-aalala ka tungkol dito. Siyempre, nag-aalala ako, kung sakaling hindi sila namatay, o kaya naman. May iba pang kasabwat. Natatakot ako na baka saktan ka nila, Ginoong Su. Sa tingin ko, tama ang sinasabi ng kaibigan mo. Bago pa man mahuli ang isa pang kasabwat, sa palagay ko, mas maganda kung magpayo ako sa'yo. Mas maganda kung pumunta ka na lang sa bahay ng kamag-anak mo. Pero ang kamag-anak ko, nakatira sila sa malalayong bukirin. At ang kapatid kong babae ay nasa mental hospital. Hindi ako mapakali para sa kanya. Bobo. Hindi ka naman, mayroon pa akong mabuting kaibigan na katulad mo. Sa panahong ito, mananatili ka sa bahay ko. Poprotektahan kita, sige. Gu Shuo, hindi ka ba? Tapos na sa pagtatanong. Bakit hindi ka pa umaalis? Kaibigan mo siya. Oo nga, tayo 2. Pero naging mag-best friend tayo ng 5 taon. Sino ka ba? Xiaoman. Kung wala si Gu Shuo, maaaring mapatay kami ng mga kriminal. Ako at ang aking pamilya, baka mapatay ng mga masasamang loob. Tingnan mo ang itsura niya. Mukhang hindi naman mabait. Huwag sanang, samantalahin ka. At kunin ang lahat sa inyo, Xiaoman.
Sige na, sige na. Hindi na ako magsasalita. Sige, habang hindi pa madilim. Bilisan natin at mag-ayos ka sa bahay mo. Lumipat ka sa bahay ko. Sige na, sige na. Hindi na ako magsasalita. Sige, habang hindi pa madilim. Bilisan natin at mag-ayos ka sa bahay mo. Lumipat ka sa bahay ko. Kailangan mong lumipat at tumira sa bahay niya. Sabi ni Kapitan Joe, bago mahuli ang isa pang masamang tao, mas mabuting tumira muna sa bahay ng kaibigan. Mas ligtas iyon para sa akin. Nasaan ang bahay niya? Nasa bayan sa loob ng lungsod. Nasaan ang bahay ko? Anong pakialam mo dito? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Nian, tara na. Ganoon na lang ba natin siya pababayaan? Hindi ka ba natatakot na huli na ang lahat? Mahalaga ito para sa atin. Ang susi sa tagumpay o kabiguan ng buong plano. Huwag mag-alala. Hindi siya makakatakas sa aking mga kamay. Hindi ko akalain na sa araw ng iyong kaarawan ay mangyayari ang ganitong bagay. Kung hindi, sa loob ng ilang araw, bumili ako ng bagong cake. Kailangan nating punan ito. Hindi na kailangan. Ang karawang ito. Aking aalalahanin magpakailanman. Nian. Ang mga magulang mo. Baka kunin ang passbook. Oh, iba pang mamahaling bagay, nakatago na. Sa kabila ng lahat, ng ganitong malaking insidente, kung sakali, na muling masamsam ng mga awtoridad, ang mga susunod mong araw, paano na kaya ito? Sa amin, ay nagbebenta ng bawsi. Wala namang mahalagang bagay dito. Yung dati kong passbook, ay kinuha na ng kapatid kong babae. Pero ikaw, si Xiaoman, ano naman, bigla kong naisip ang bagay na ito. Tanong lang naman ako. Hindi naman dahil natatakot ako sa'yo, na magiging mahirap ang mga susunod na araw, di ba? Hindi ko sinasabi. Mukhang nagkakaroon na ng problema sa isip ang ate mo. Sobrang nai-inlove pa, para lang bayaran ng utang sa isang walang kwentang lalaki. Hindi nag-atubiling lokohin ang mga magulang para sa kanilang pondo sa libing. Hindi tama. Alam ko na hinahanap ng ate ang mga magulang, para humingi ng pera kapalit ng utang sa sugal. Ito rin ay, nalaman sa siklo ng kamatayan. Ayon sa normal na logika. Si Yang Xiaoman. Impossible na malalaman. Higit na sa alas 7 na ito, malapit ng madilim. Kung hindi, itong mga bagay, ilagay mo na dito. Ang natitira ay bukas na lang natin. Paano mo nalaman? Tina, ang pera na kinukuha niya ay para bayaran ang utang niya sa sugal sa masamang lalaki. Nene, tungkol sa bagay na ito, alam lang ng magulang ko. Maliban na lang kung, yung taong nakakaalam ng buong proseso ng bagay. Ikaw ang pangatlong kriminal. Hindi. Mukhang. Hindi ko na kayang itago. Bakit? Bakit ikaw? Palagi kitang itinuturing na pinakamagandang kaibigan. Bakit mo gustong kunin ang buhay ng buong pamilya namin? Hindi. Nian. Ano ang nakasakit sa buong pamilya mo? Alam ko kasi. Tumulong ang kapatid mo sa pangungutang ng masamang tao. Dahil dito. Shendong. Siya ang aking nakatatandang kapatid na lalaki. Paano mangyayari yun? Ang apelyido mo ay Yang. Ang apelyido niya ay Chen. Nian. Naalala mo ba, yung unang beses natin, na nagkita? Mama at Papa, nandito na ako. Gutom ka na ba? Magpahinga ka muna. Malapit na ang pagkain. Mahalaga ang pag-aaral. Ngunit huwag mo ring masyadong pagurin ang sarili mo. Ikaw si Nian, di ba? Ako si Yang Xiaoman. Oo. Bagong transfer na estudyante ako. Gusto ko sanang bumili ng bun sa iyo. Ngunit, kulang ang pera ko. Pwede ba? Utangin muna. Walang bayad, para sa iyo. Ako si Nian. Baka nga, kaklase pa tayo. Naghiwalay ang mga magulang ko. Sumama ako sa nanay ko. Lumipat kami sa barangay sa loob ng lungsod. Ngunit, mas pinapaboran niya ang mga lalaki.
Pera lang ang ibinibigay niya sa kapatid kong lalaki, kaya kailangan kong magutom. Kapag nagugutom ka, pumunta ka sa bahay ko para kumain ng bauzi. Tama. Sa bahay ko, walang kahit ano. Oo nga. Maraming bauzi. Pumunta ka, hawakan mo ito, kumain ka ng marami. Tingnan mo, ang payat mo. Parang talagang naaalala ko. Sinabi mo na may kapatid kang lalaki, ang nanay ko. Mas pinapaboran niya ang lalaki. Pinalitan ng apelyido ng kapatid ko. Sundan ng apelyido niya. Pero, yung kapatid kong walang silbi, nalulong sa sugal. Lahat ng pera na kinita ko sa part-time, ay ginamit niya para bayaran ang utang sa sugal. Sinundan pa niya ako, at nalaman niyang may pera kayo. Gusto lang talagang akitin ang kapatid mo. Alam mo namang mula sa simula, na lumalapit ang kuya mo sa kapatid ko, dahil sa pera. Bakit hindi mo? Ako agad sinabihan, at pinanood na lang, na tinutokso ng kuya mo ang kapatid ko. Ninakaw ang pensayon ng mga magulang ko. Pinilit din ako. Sabi niya, kung sasabihin ko sa iyo, ipapadala ako sa club, bilang isang escort. Talagang natatakot ako. At sinabi pa niya, kung makuha niya ang pera, tiyak na hindi na siya manggugulo sa ate mo. Sabi pa niya, hindi niya ako bibatenin. Nian. Talagang nagkamali ako sa isang sandali. Ako ay naghihintay na kumita ako ng pera. Ibabalik niya ang pera sa'yo. Nian. Maniniwala ka ba sa akin? Sa 3 lalaking kriminal na yon, wala akong problema. Nangangakong ako, kung magsisinungaling ako, sasama ako sa pareho ng unang salarin, nasugatan ng kutsilyo. Paano mo nalaman na ang unang salarin ay nasugatan ng kutsilyo? Ako. Nakita ko sa internet, imposible. Ngayon sa kasong ito, hindi pa rin nadidiskubre, hindi pwedeng ilabas ng mga awtoridad. Ang balita online, may isa pang bagay, mali ang sinabi mo, totoo ngang ang kriminal na iyon, ay nasugatan gamit ang kutsilyo, pero ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan, ako ang pumatay sa kanya. Nian, hindi kita niloko. Sapat na, Yang Xiaoman. Mula nang bigla kang lumitaw sa pulisya. At pagkatapos ay sa ikatlong masamang tao, napaka-interesado, patuloy na nagtatanong sa akin, tungkol sa sitwasyon ng ikatlong salarin, hanggang sa iminungkahi mo, na lumipat ako sa bahay mo, at alam mo rin ang tungkol sa panlilinlang ng masamang tao sa kapatid ko. Hanggang sa ngayon, puno ng mga butas ang paliwanag, lahat ng detalye, ay tumuturo sa, ikaw ay kalahok sa pangyayaring ito. Yang Xiaoman, lumapit ka sa akin, at naging magkaibigan tayo sa loob ng 5 taon. Mas lalo pang tinuring ka ng mga magulang ko. I-treat ka na parang tunay na anak na babae. Tuwing Pasko at Bagong Taon, inaanyayahan ka sa bahay para kumain. Kahit binibigyan ka pa ng kaarawan. At mga regalo. Pero ikaw, dahil sa pera, nakipagsabuatan ka sa kapatid mo. Kinuha mo kami, ang buhay ng buong pamilya. Ikaw, ay pumasok na rin sa siklo. Tama ba? Kaya pala, hindi lang ako nag-iisa na nasa siklo. Oo. Nakita ko kayo. Ulit-ulit na. Namamatay sa harap ko. Anong best friend? Anong tunay na anak na babae? Kayo. Ganap na parang tinitingnan ninyo ako bilang isang kaawa-awang tao. Paano mo naman naiisip yan? Para kang isang baliw. Oo. Baliw nga ako. Bakit? Noong ipinanganak ka, nakatira ka sa isang masaya at mapagmahal na pamilya, samantalang ako ay kailangang mabuhay sa isang pamilyang nagkakahiwalay, na may pabor sa lalaki at mahigpit sa babae. Pero salamat sa Diyos, patas siya. Dahil na lamang mula sa labi ni Wu Laojiu na lasing, na siya at ang mga magulang mo ay may koneksyon, mga ginawa ninyong kabutihan. Kaya, sinasabihan ko siya, napatayin ang buong pamilya ninyo. Pantay-pantay. Ang seguro. Wu Laojiu. Talaga namang magkakasabwat kayo, dahil sa iyo, alam mo ang aking kaarawan, kaya ikaw, at ang iba mo pang kasama, ay nagkunwaring delivery person, para dalhan ako ng cake. Gusto niyong lokohin akong buksan ang pinto, tama ba? Oo nga. Kung sumunod ka at binuksan mo ang pinto, kasama ang mga magulang mo, at ang kapatid mong babae, na sabay-sabay na mamatay sa araw ng kaarawan mo. Napakaganda, Yang Xiaoman. Dito ka nalang kumilos.
hindi ka rin makakatakas. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Matagal ko nang nahanap ang scapegoat. Yung araw na yun. Sa harap ng Bureau of Enforcement, Gu Shuo. Ngayon. Pumunta ka na lang mamatay. Bakit siya dumating? Sayang. Panahon nang magising ka sa iyong magandang panaginip, mamatay ka na. Mamatay ka na. Sunian-nian, hindi kita palalampasin. Kahit mamatay pa ako, hindi kita palalampasin. Buti na lang naniwala ka sa akin. Sa oras ng pangangailangan, tinawagan mo ako. Shendong, maghanap kayo ng tao. Huliin niyo siya. Siya ang manloloko, ang salarin sa pera ng kapatid kong babae. Kumusta? Naalala mo pa si Tio Liao? May anak siyang batang lalaki na tinanggal sa serbisyo ng mga tagapagpatupad. Naalala ko. Oo. Sa totoo lang, hindi ako tinanggal noon. Ako ay tinanggal ng mga tagapagpatupad. Nagpadala ng isa, bilang undercover sa underground casino. Doon ko nakilala ang tunay na Shendong. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, natuklasan ko na niloloko niya ang iyong kapatid na babae. Kaya nga, ako at ang aking kasamahan ay nag-arte sa dula na ito. Kaya, kayo ay mga pulis. Oo, matagal nang may hinala ang enforcement team tungkol kay Zhang Huan at sa kaso ni Wu Xiaohu. Kaya ako, lumipat sa gusali para mag-imbestiga. Ngayon, ang perang ito ay ibabalik sa may-ari. Salamat sa iyo, na muli akong nailigtas. Pero, palagi akong nakakaramdam na pamilyar ka. Nagkita na ba tayo dati? Nagkita ba tayo? Saan ba tayo nagkita? Ngayon ganito. Naalala mo na ba? Tingnan mo ang itsura mo. Parang baboy siya. Ang sama. Tumigil ka na. Huwag mo na siyang saktan. Pag ginawa mong saktan siya ulit, gagawin kitang baboy. Anak ka ng pamilyang nagbebenta ng siopaw. Anong angat mo? Naniniwala ka ba sa akin? Kung hindi ka paalis, bato na ang itatapon ko. Sige. Tama ka. Makikita mo. Ayos ka lang ba? Ngayon ang kaarawan ko. Tintreat kita ng cake. Salamat. Bubuin ko ito sa isip ko magpakailanman. Ang iyong kaarawan. Terra. Noong mga panahong iyon, yung matabang bata ay ikaw. Kaya, sa mga taong ito tuwing kaarawan ko, may nagbigay sa akin ng mga hindi nagpapakilalang regalo. Ikaw rin iyon. Sadyang lumipat ka sa itaas ng aking bahay, para lang protektahan ako. Sadyang lumipat ka sa itaas ng aking bahay, para lang protektahan ako. Ang proteksyon sa mga mamamayan ay aking tungkulin. Ayusin na ni Kapitan Joe. Bago matapos ang kaso, pwede ka nang lumipat muna, sa safe house na inayos ng pulis. Matagal nang paulit-ulit ang bangungot na ito. Sa wakas ay magtatapos na ngayong gabi, sa isang pahayag. Sino ba ang walang utang na loob? Pumunta sa aking garapon ng maasim na repolyo. Ilagay ang pang-akit. Itong pang-akit na ito, hindi ko ba ito itinapon? Bakit nandito pa ito? Hindi ba? Pumasok na naman ako sa siklo.